Dahil isang bata ang ipinanganak sa atin, isang anak na lalaki ang ibinigay sa atin, at ang pamamahala ay iaatang sa balikat niya. Siya ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Isaias 9:6. Tumutukoy nga po kay Jesus ang teksto na yan at tama naman na tawagin daw po siyang makapangyarihang Diyos. Pero ang tanong, pinatutunayan ba ng tekstong ito na dapat nga sambahin si Jesus? Siya na ba ang pinakamakapangyarihang Diyos? Isa po yung hula tungkol kay Jesus na natupad lamang matapos niya makumpleto ang misyon niya sa lupa bilang tao at Mesiyas. Kaya nga future tense ang pagkakasabi na tatawaging makapangyarihang Diyos. Kaya bilang gantimpala ng kanyang ama sa kanyang katapatan kung kaya ginawa siyang makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama na pumalit kay Adan ang ating makalupang ama. Pansinin po na hindi naman sinabing ginawa siyang pinakamakapangyarihang Diyos dahil si Jehovah lang po ang may hawak ng titulong pinakamakapangyarihan o kataas-taasang Diyos ayon sa awit 83:18. Hawak ni Jehovah ang titulong yan mula walang hanggang sa walang hanggan. Kaya sabi niya sa Isaias 43:13, hindi ako magbabago, walang sino mang makakaagaw ng nasa kamay ko. Kaya kung hawak niya ang titulong pinakamakapangyarihan, kataas-taasan, hanggang ngayon nasa kamay pa po niya ang bagay na yan. Wala pong sino mang nakaagaw sa kanya. Kaya nang sabihin ng Isaias 9:6 na ginawang makapangyarihang Diyos si Jesus, ibig lang sabihin na ibinigay sa kanya ang pinakamataas na posisyon maliban sa pagiging kataas-taasan na si Jehovah lang ang nagmamayari. Gaya ang sinabi ni Jesus mismo sa Juan 14:28, mas makapangyarihan pa rin sa kanya ang kanyang ama na si Jehovah. At kung tungkol naman sa pagsamba, sinabi niya rin sa Mateo 4:10, si Jehovah lamang ang dapat sambahin. At sa Juan 17:3, nag-iisa pa rin ang tanging Diyos na tunay, si Jehovah. Naging Diyos lang si Jesus dahil ang sabi niya sa Mateo 28:18, ang lahat ng otoridad ay ibinigay na sa akin sa langit at sa lupa. Na ang ibig sabihin ay may pagka-Diyos na otoridad at may pagka-Diyos na kapangyarihan na nagmumula sa kanyang Ama. Kaya kung mapapansin din natin, kung babalikan ang Isaias 9:6, may sinabi rin na ang pamamahala ay iaatang sa balikat niya. Kaya dahil sa mamamahala nga si Jesus, taglay ang napakalaking tulad Diyos na otoridad, kung kaya tinawag siyang makapangyarihang Diyos. Kaya din naman sa Filipos 2:6, sinabing may anyong Diyos si Jesus, pero hindi pa rin kapantay ng Diyos. Ulitin ko po, may anyong Diyos, pero hindi pa rin kapantay ng Diyos. Basahin na lang po natin at isama na lang po natin ang talatang 5. Filipos 2:5 at 6. Ang sabi sa talatang 5, patuloy ninyong tularan ang pag-iisip ni Kristo Jesus. Sa talatang 6, dahil kahit umiiral siya sa anyong Diyos o tulad Diyos, hindi man lang niya inisip na maging kapantay ng Diyos. Kaya kung hindi naman pala iniisip ni Jesus na maging kapantay ng Diyos, edi huwag na rin nating piliting isipin na kapantay nga ni Jesus ang Diyos. Kasi kung iniisip natin na kapantay ng Diyos si Jesus, ang totoo, hinihigitan na po natin si Jesus.